Hello guys, welcome back to our channels, and today's vlog is magluluto tayo ng fresh noodles or tinatawag dito na yakisoba. Ito ay isang pack na nabibili. Ito guys ay instant lang siya, no? Kasi yung hindi instant ito, yung from the scratch powder ito, itas ikaw ang gagawa mismo ng noodles, then ilaga mo siya para magiging ganito. So ito ay instant na. So, ready to cook na siya. Hindi pa siya luto. No? Hindi pa siya luto. Luto yan. Isang pack, tatlo yung kanyang include. Tapos, meron na siyang include na seasoning. Ito na yung pinaka-seasoning niya. So, yun. Tapos, lutuin natin siya na parang ganito. Parang ganito. Not sponsored anyway. So, yun lang guys. Just only sharing. Tapos, mostly, ito pong yakisoba ay isa sa uri ng mga street food sa Japan. So, pag sinabing yakisoba, pasok agad sa isip mo na street food yan siya. Tapos, usually, ang ginagamit nila nito is pork. Then ako ay hindi gagamit ng pork, kundi seafoods. Gagamit tayo ng from Indo. Indo ang shrimp na ito. Shrimp na headless. Tapos, puset na bodyless. Bodyless. Pusit. Pusit na galamay lang siya guys. Bakit galamay na lang ang binibenta nila? Kasi ang katawan nito ay ginagamit sa sashimi or sushi. So, yung galamay kasi, hindi naman kasi nagagamit sa sashimi or sushi. So, ang ginagamit nila dito is, ang ginagawa nila dito is sinisiparate nila, galamay only. Sinisiparate nila yan sa pagbibenta. So, atin siyang gagamitan ng pusit na bodyless. So, yun yun. Then, gagamit ako ng gulay na carrots and also half ng, ayan, 20% siya guys. Half ng cabbage. So, ganun lang siya ka-simple. Atin siyang lulutuin na special. So, yun. Parang ikaw, special ka sa akin. So, ayan guys. I hope you enjoy until end. Please do like, comment, and subscribe. And share na rin. So, yun. Keep watching until end. So, ito guys, ang ating noodles. Malalaki siya. Sa atin, ang fresh noodles is, di ba, salty. Salty na yung Nikki na tinatawag sa amin sa probinsya. Parang ganito ang kanyang textural klase, pero hindi po ito maalat guys. Hindi ito salty. Tasteless siya. Kung ito ay bodyless, ito naman ay tasteless. So yun, lahat tayo dito ay less. So nakaless ako sa aking cabbage, 20% off. Then, ang ating carrots ay hindi ko po siya hihiwain ng knife. Ko lang siya, ano ba itong tawag dito? Slice in this way. Manipis. Manipis siya guys na mahaba. Para siyang noodles na rin. Kasi, it takes time kung knife ang gagamitin ko. So, since nabili ko ito, nag-i-enjoy akong gamitin siya. Mas mabilis siya na pang slice. Actually, hindi naman siya ganun kanipis. Madali siyang lutuin dahil thin. Natakot ako. Please, stop. Kasi sobrang talas niyan eh. Ayaw kong masugat. Masakit pag masugat. Masakit pa sa hiwalayan. So, ito namang, pusit ko is aking hiwa-hiwalay bawat galamay. Kasi masarap ito eh, malasa. Pag sa pansit, gusto ko talaga may seafoods. Instead of meat, mas gusto ko seafoods. Lumaki kasi ako sa laman dagat guys, kasi mangingisda yung aking papa. So, kapag maraming huli, na like octopus, ganyan, mga seafoods, hipon, ginagamit namin yan sa fresh pansit. Yan yung pinaka-specialty ng mama ko, na hanggang ngayon hindi ko makakalimutan. Yun, pagka ganun ang pagkain sa pagkainan, heaven na yun para sa akin. Kasi ang sarap talaga ng seafoods guys. Yung kanyang lasa. Hindi mo pwedeng i-compare sa kahit anong uri ng Ito na siya. Nahiwa-hiwalay ko na siya. Tapos ito naman gusto ko nito is may balat.
Actually, yung mga import na mga hipon dito guys, maliban sa mga hipon na yung may mga, yung mahalin. Pag ito maliliit lang na hipon, headless yan sila. Yun ang mga style ng, bago nila i-export. Yun. So, mas masarap kasi yung meron sanang head kasi may lalabas din siya ng extraordinary na lasa. Pero mostly, mabibili mo sa supermarket is headless na. Meron namang buo. Kaya lang, expensive nga siya. Yung Black Tiger na brand ng hipon. Black Tiger. So, yun, kompleto yun. May ulo yun. Kaya lang, sobrang mahal naman. Isang piraso, 108 yen. Isang piraso lang yun, Diyos ko Lord. Diba? So, pag uwi ko ng Pilipinas, pag nagbakasyon kami sa Pinas, ay doon na lang ako kakain ng maraming hipon na mayroong ulo. Masarap kasi pag may ulong hipon kasi nandyan din yung lasa. Nagbibigay ng extraordinary na lasa. So, yun. Tanggalin natin yung kinain niya sa likod na mayroong buhangin. Parang, yan yung pinakabitukan ng Tapos yung refined na pagkain niya nito sa tiyan. Yung bago niya kinain na sa likod. So, yun. So, yun guys. Keep watching guys. So, yun guys. First is ating gisahin yung ating pang sahog. Pwede mo sahugan ng meat, seafoods, or kahit yung mga, ang tawag doon? Kikiam. Wala kasing kikiam dito. Iba kasi yung style ng kailang luto dito ng mga like kikiam or fishball, ganyan. Pwede mo siyang sahugan. Or kahit wala na guys, gulay lang. Okay na. So yan, let's follow the shrimp. Tapos, yung seasoning na include, ilagay natin sa ating seafoods. Para magkaroon ng lasa yung ating pinangsahog. So, ayan guys, ready na po ang ating seafoods. I-add natin ang carrots. So, para hindi siya madurog kasi manipis ang pagkahiwa niya, is i-add na rin natin ang cabbage. Kasi yung noodles natin actually boiled na yun siya. So, hindi na siya kailangan ng matagalan sa apoy. Tapos, another one seasoning. Kasi tatlo yung seasoning na kasama sa gulay. Ganito ako jumbang or sunod-sunod. Para lahat ng ating ilalagay ay magkakaroon ng lasa. Para yung ating pangsahog at gulay ay magkakaroon ng kanya-kanyang lasa. So, yun. At hindi natin hintayin na maluto yung cabbage. Atin nang ipatong yung ating noodles. Easy to prepare siya guys. Comfort food. Let's add our noodles. Mas masarap kasi yung malalaki na noodles. Meron din naman kasing maliliit nito. Usually maliliit. Tapos on the top, let's add the last one na seasoning. So, ang seasoning, ang lasa nito guys ay hindi siya salty. Hindi manamis-namis. Yun po yung original ng lasa ng yakisoba. Soba kasi is hindi yan flour. Hindi yan nagmumula sa harina. Kundi nagmumula yan siya sa isang grass na tinatawag ng bakwe ba yun? Tapos meron siyang mga bilog-bilog na maliliit na bunga na which is kapag binuka mo yung bunga niya, nandoon yung kanyang powder na magiging flour ng yakisoba. Ang pinaka-healthy talaga na yakisoba guys is yung parang kulay brown na noodles kasi pati balat nun ng seeds ay sinama. So, yun. So, yan. Ang ating yakisoba. So,
So, takpan natin siya 3 minutes para maluto yung ating cabbage. So, ito guys, ay already cooked na siya. Mas masarap kasi sa cabbage yung half cook lang. Kasi kahit nga hilaw ang cabbage, pwede natin siyang kainin. So, ito ay ready to serve na siya. Pang snacks or pang side dish. So, yun po yung ano. At sa mga festival, or yun nga, festival is talagang hindi na mawawala ang yakisoba. So, yun. Kanya-kanya lang silang pasarapan ng sauce. So, yun lang. Sus Marie Joseph. Ay, Jordan. Ay, joke. So, yun guys. Until here guys, maraming salamat sa mga nanood hanggang dulo. At sana'y nag-enjoy kayo sa aking simple na Japanese style noodles or yakisoba. So, until here, thanks for watching. Let's eat guys. Pagsalasaluhan natin. Sarap ito. Pigaan ng ano, no? Ano doon? Sarap pigaan ng kalamansi. Nakakamiss ang kalamansi. Pero kahit lang siyang kalamansi, it's okay. Masarap pa rin. Dahil sa seafoods yung ating ginamit na pang sahog. So, until here, thanks for watching. Bye-bye. Do like, comment, and subscribe.